Kumusta mga kalon? Welcome back sa Alon Network Tutorials. Sa nakaraang episode, natutunan natin ang mga pangunahing Linux command tulad ng pwd, ls, cd, history, omi, at uname. Alright? So, alam nyo ba yun? So, kung hindi pa, panoorin mo na lang. So, nakapang-tatlo na tayo. Okay? So, ngayong episode naman, mas magiging hands-on na tayo. So, pag-aaralan natin kasi dito kung paano gumawa ng files at folders at paano ito kopyahin, ilipat, i-rename at burahin gamit ang Linux terminal. Wow! Parang mahaba yun . So, ito yung mga commands na halos araw-araw ginagamit ng mga Linux administrator, network engineers at cyber security professional. Alright? So parang ang ganda tingnan parang ang sarap pakinggan yung mga Linux administrator, network engineer, cyber security professional. Alright! Wow! So pangarap mo ba yun? So kaya tara, simulan na natin yan. Right? Okay. So, safety reminders lang muna tayo. Alright? So, ang lahat ng mga demonstration sa video na ito ay ginagawa lamang sa sarili nating laboratory environment. Huwag magsasagawa ng pagbabago sa production system kung hindi ka sigurado sa ginagawa mo. So, lahat naman subukan mong gumawa ng hindi alam ng girlfriend mo, patay ka talaga. So, yari ka talaga. Subukan mong mag-rides. Hindi ka magpaalam, punta ka ng Marilake, bugtay ka pag uwi mo. Alright? So, ang gagawin natin dito, gagawa muna tayo ng practice folder. Okay? So, para ligtas ang ating practice, gagawa muna tayo ng sarili nating working directory. Alright? So, buksan natin ang ating Kali Linux app sa ating Windows. Tapos, antayin natin na mag-up. Okay. Right? So, naka-up na. So, nakikita niyo yan. So, ibig sabihin, minimal pa lang yung ating mga command. Alright? So, sa susunod, mag-up na yan siya. So, i-clear lang natin siya. Clear. So, yung sinasabi natin na clear, alam nyo na to, di ba? So, pagbubura yun ng, para malinis. So, lilinisan natin yan. Okay? So, ang gagawin natin dyan, unang-unang command natin ay cd. So, ano ibig sabihin ng cd? So, siyempre, change directory yan. Okay? So, change directory, di ba? Dito na nga tayo. Tapos, ang gagawin natin ay mkdir. Tapos, maglagay tayo dyan ng make directory yan, Linux lab. And enter. Pag na-enter na natin yan, pupunta tayo dyan. Kasi nandirito pa lang siya. Kita niyo yan, yung infinite. So, ang gagawin natin dyan is cd. cd, para pumunta tayo sa folder na ito. Okay? So, Linux. And then, lab. So, tama ba? Dapat yan letter yan. So, Linux lab. Then enter. So, nandun na tayo sa loob ni Linux. Okay? And then, pwd. Okay? So, ibig sabihin, nasa home ka ni Kalin at napapaloob dyan si Linux Lab. Alright? Okay? So, ang ibig sabihin yan ay lahat ng gagawin natin sa video ay nasa folder na ito para walang ibang files na maa-apektuhan. Alright? So, ganun lang yung kasimple. Alright. So, ngayon gagawa ulit tayo ng folder. So, paano gumawa ng folder? Okay? So, gagawa tayo ng folder. Folder ulit. Diba? Ano na to nasa ilalim na tayo nito. Tapos, gagawa tayo ng folder. So, mkdir. Tapos, projects. And then, enter. Okay? So, nandyan na tayo, nakagawa na tayo ng folder, di ba? Sa ilalim ni Linux, gumawa tayo uli ng folder na project. Okay? So, i-check natin kung nandoon siya. Alright. So, nandyan na tayo. Project. Nakita natin, di ba? ls project. Okay? So, nandyan na tayo. Project.
So, ang ibig sabihin yan ay parang gumagawa ka ng bagong folder sa Windows. So, gets ba? So, nasundan mo ba mga idol? So, yan lang yun, ibig sabihin yan. So, ang next naman na gagawin natin ay gagawa naman tayo ng file. So, paano gumawa ng file? So, ganito naman ang paggawa ng file. So, touch. Tapos, ilagay mo dyan yung notes at X. So, yan lang. And then, enter natin yan. So, na-enter na natin yan. So, pag na-enter natin yan, kailangan naman natin siya i-check. So, check natin. Paano i-check? LS naman siya. So, nandun na naman siya. Sa loob ni project, nandun yung notes text na ginawa natin. Okay? Alright. So, ang ibig sabihin ng touch pala, ay yan yung ginagamit para gumawa ng bagong empty folder. Alright? Alright. So, ibig sabihin, hindi sapat na may file lang. So, lagyan natin ito ng laman. So, paano naman maglagay ng laman? Ay, maglalagay tayo ng laman dito sa text note na to. Okay? So, ang gagawin naman natin, ang command naman yan is nano. Nano. Diba? Nano. Tapos, isusunod mo itong note text na yan. Diba? Note at text. Okay? So, kapag na-enter natin yan, titingnan natin kung ano ang mangyayari. Okay? So, nandito na tayo. So, mag-notes na tayo dyan kung ano ang gusto mong ilagay na notes. So, try natin. Maglagay tayo ng welcome to Alon Network Tutorials. Tapos, Linux is fun to learn. Okay? Parang mali yung spelling ko Bakit hindi mo sinasabi yun? Bakit? So, welcome to Alon Network Tutorials. Linux is fun to learn. Okay? So, kapag natapos mo nang gawin yan, so, ang gagawin natin dyan, isi-save natin dyan. So, sa keyboard mo, ang gagawin mo, i-press mo yung control, tapos sabay O. So, nakita mo, lumipat dito, and then press mo uli yung enter. Ngayon, gusto mo namang lumabas. Diba? So, i-press mo uli yung control, tapos X. So, nandun na tayo. Nakalabas na tayo sa labas. So, ngayon, paano naman natin babasahin ang laman ng file na ginawa natin? So, ganito na naman yan. So, ang command naman ay cut. Tapos, isusunod mo yung notes text. So, ganito lang yan. Notes, tapos text. So, yun. Kita mo, yung welcome to Alon Network Tutorial. Linux is fun to learn. So, yan yung ginawa natin kanina. Di ba? Di ba ang saya? So, ibig sabihin kasi ng cut, iyan yung ginagamit para ipakita ang laman ng text file. Okay? So, ngayon, gagawa naman tayo ng backup files. So, backup. So, ano naman ang command na gagawin natin? Command na gagawin naman natin ay CP. Okay? CP. Tapos, maglagay ulit tayo ng notes. Tapos, text. Tapos, backup. Tapos, text. Okay? And then, enter natin yan. Alright? So, di naman siya nagreklamo. Okay. So, i-check naman natin kung nandoon siya. Yung ginawa natin na to. Yung CP, note, text, backup, text. So, paano naman check yan? So, ls. This. Okay? So, nakita natin dito, backup, text, tapos note, text. Okay? Tapos, sa ilalim ng mga yan, nasa ilalim siya ng project. Okay? So, nag-get mo mga idol, di ba ang saya? So, ibig sabihin yan, yung unang pangalan ay ang source. So, pangalawa naman ay destination. Okay? Right. So, nag-gets ba? Di ba ang saya? Okay? So, ang susunod, ang next naman na gagawin natin. So, ang next naman na gagawin natin ay MB na command. So, ano naman yung MB? Ang MB ay may dalawang gamit. So, yan yung una ay yan yung rename at saka move, hindi kaya moving. So, ganito naman ang gagawin natin dyan, okay?
Even if I never kissed your face. The tunnels get dark, so keep the flashlights lit. A fire needs a spark. I think love is electric. So, nandun na tayo. Right. Okay? Tapos, susunod naman, i-check naman natin siya. So, nandito na siya. Diba? Backup old and no text. Alright. So, nandito pa rin siya sa ilalim niyan project. Okay? So, nag-gets po mga idol? So, kung hindi mo nag-gets, ako rin, hindi ko rin nag-gets eh. Tapos, ang next naman na ipapakita ko sa inyo yung LS, tapos yung project. Okay? Project. Tapos, enter na natin yan. Okay. Alright. So, ibig sabihin, hindi lang ito panglipat. So, pwede rin itong gamitin sa pag-rename. Okay? Right. So, napapansin mo ba mga idol? Ito yung folder natin. So, hindi nagbabago, di ba? Nandito pa rin tayo sa Linux Lab. Hanggang taas yan. So, ibig sabihin, gumagawa tayo sa loob ni Linux Lab. Okay? So, dito na tayo sa pinaka-interesting. Okay. So, ang command naman na gagamitin natin dito ay rm. So, ngayon naman, magbubura naman tayo. So, dito, maging maingat ka lang dahil pagka binura mo ito, wala nang balikan. So, ganito naman yun. So, ang command naman na ilalagay natin dyan ay ang rm. Okay? So, ang sunod na i-command mo naman dyan, yung anong notes o anong folder ang buburahin mo. Okay? So, ganito naman yun. So, notes, tapos .text. So, yan yung buburahin natin na files. So, kapag kayo na-enter natin yan, ang mangyayari. Tapos, ls. Okay? So, wala na siya. Ano na lang siya? Bold text na lang siya. So, maging maingat sa mga command na ito kasi kapag nabura ang files gamit ang rm, hindi ito mapupunta sa recycle bin. So, ibang klaseng bura to. Okay? So, next naman na gagawin natin ay yung paano naman magbura ng folder. So we drove to the mountains when as the months rolled away. I guess that was love. So, ibig sabihin, empty folder, no stats file or directory. So, ibig sabihin, wala. So, gagawa muna tayo ng folder. Your voice was faint on the line. And then, buburahin natin siya. The signal. So, up and down arrow natin. RM directory. And then, nabura na siya. Okay? Right. So, ganun lang yung kasimple. So, ibig sabihin, gagana lamang ito kung walang laman ang folder. So, nag-gets ba mga idol? Alright. So, ngayon naman, ang next na gagawin naman natin, ang command ay rm space -r. So, paano kung may laman ng folder? So, paano naman natin buburahin yun? So, halimbawa yung project na ginawa natin, di ba? So, ngayon, ang gagawin natin, buburahin natin yung project na ginawa natin, yung folder na ginawa natin. So, ang pagbubura naman yan ay yung ganito. Okay? Mountains when as the months rolled away. I guess that was love, even if I never kissed. Your voice was faint. Panglabing isa, ang gagawin naman natin Connection was faint. ay paano naman tayo gumawa ng maraming folder. So, ganito lang yung paggawa ng maraming folder. Next time I saw you, we were both on a plane to LA. Tapos, enter na natin yan. World had Okay? Tapos, titingnan ulit natin. Gagawa ulit tayo ng mga text file. So, gagawin natin naman dyan ay a fire needs a
So, kapag na ginawa mo yan, makakatipid ka ng oras kapag sabay-sabay kang gumawa ng files o folder. So, Linux tip of the day. So, kapag ka nag-delete ka ng anumang file o folder, ugaliing mag-type muna ng ls para makumpirma mo kung nasa tamang directory ka. Okay? So, mini challenge na tayo. So, ngayon, subukan ninyong gawin ang mga sumusunod. So, makikita nyo sa screen, lalagay ko dyan, tapos sundan nyo na lang ha. Okay? So, kapag nagawa mo ang lahat ng ito, congratulations, at unti-unti ka nang nagiging komportable sa Linux terminal. Okay? So, ngayon, recap tayo. Ang natutunan natin ngayon araw ay ang MK, DIR, Touch, Nano, CAT, CP, MB, RM, RMDIR, RM, space, gas R. Okay? Right. So, hanggang dito na lang tayo mga idol, no? So, sa susunod nating episode, pag-aaralan natin ang isa sa pinakamahalagang konsepto sa Linux at cybersecurity. Linux permission naman. So, malalaman natin kung ano ang ibig sabihin ng R, W, at X. Paano gumagana ang chmod, chown, at sudo. At bakit napakahalaga ng tamang permission sa seguridad ng isang system. Okay? So, hanggang dito na lang tayo mga idol. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan i-like at i-share ang video. Kung bago ka pa lang sa channel natin, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating episode. Ako si Alon at ito ang Alon Network Tutorial. Tandaan, ang pagiging mahusay sa Linux ay hindi tungkol sa pagmemorya ng commands, kundi sa palagiang paggamit at pag-unawa sa mga ito. Maraming salamat sa panonood at makikita-kita tayo sa susunod na Alon ng Kaalaman. Bye-bye!